Subukan natin ito. Power bank na stock ng matagal. May palawit. USB, micro USB. Siguro na stock na yung battery nito. Matagal nang hindi nagamit. Yun, no? Buksan natin. Plastic power bank. Matagal na ito. Tanggalin na natin. Plastic. Aba, mahirap tanggalin. Paano pagtanggal nito? Mahirap. Ayun. Naka-clip lang. Clip. Clip. May clip siya dun. Saan yun? Tukod. Para magsikip yung BMS. Ito yung kanyang battery. BMS battery. Na-stuck na ito ng matagal. Ayun, no, para hindi mag-ground, may tape. Yung USB. Tukod para sa BMS. O yun ang kanyang battery. Aba. Ayun, no. Corroded na. Ayun, no. Kinakalawang na sa tagal. Ano ito? Ano lang? Karton. May cover siya. Uy, ilaw na. Oh. Tatanggal. Ayun. Walang iba. Lalagyan lang. Mga release. Ito yung kanyang BMS. Mukhang maganda pa yung BMS niya.
Di ba? Micro USB, USB. Oh. Mukhang okay pa. Iba tayo gumana. Charge kaya natin. You know, corroded. Delikado ito kung may charge, nakakakuryente. You know, sukatin natin yung battery. Naipit, oh. Voltage DC. Wala na siyang voltahe. Dead. Diba? 0.001 volts DC. Dapat mga anumal lang sana. 2.5 to 3 volts. Buhay pa yung battery. Ito 0.001 volts. Ayun. Dead yung battery. Dito sa board natin, ayun, oh. Meron siyang, yun, oh, DWO1 protection IC para sa over discharge saka over charging. Meron siyang 8205S na MOSFET sa switching. Siya yung nagka-cut off pag na-reach na niya yung around 3 volts. Hindi siya mag-over discharge. Okay? At mga 4.2 ang charging niya. Hindi siya mag-over charging. Dito naman, ito ay TD8208. Siya ay boost converter. So yung 3.3, 3.7 volts na battery ay i-out niya na 5 volts. So from 3.3 i-boost niya using this IC. Boost 3.7 volts magiging 5 volts i-out niya sa USB. Meron siyang mga Schottky diode. Ito, coil.
mga SMD. At sa kabila, meron siyang dalawang LED. Maaaring yung isa dyan, charging. Yung isa ay power LED. Yung isa ay charging LED. At ito yung input pag magcha-charge. So dito input charging, papasok sa protection IC para hindi mag-overcharge. Then over discharging din. Pag na-reach na ng battery yung 3 volts, i-cut off na ng MOSFET. So dito parang wala siyang wala siyang charge controller. Kung mag-charge dito, hindi siya constant voltage at saka constant current. Wala siyang charging controller. Okay? Pure lang, magdidepende siya sa charger. Kung yung charger ay constant current, constant voltage. So, mangyayari niyan, unting masisira yung battery. Kasi yung battery, mas maganda kung i-charge mo siya sa constant current, constant voltage. Puro protection IC, switching IC, boost converter, 3.7 volts ng battery. Ko-convert niya sa 5 volts, i-out niya 5 volts. Dito yung out ng 5 volts pala sa USB. Okay? So itong battery na over discharge, nag self discharge siya. Masama siyang ma-over discharge. Kasi may memory yan. At least dapat mga 2.5 volts to 3 volts may matitira sa kanya. Tingnan natin yung trace natin yung circuit. Tanggalin natin yung battery. Ito yung kanyang pinaka circuit. Na-trace ko yung connection niya. Ito. USB. Dito, yung mga pyesa. Kabila, micro USB. Yung mga pyesa niya. Yung circuit niya, nilagyan ko ng diagram. Ito na ngayon ang diagram niya. Oh. Itong unang part ng diagram, yan yung charging protection para hindi ma-over discharge tsaka ma-overcharge yung module. So dito merong dito kinakabit yung charger. Okay, dito. Diba? Ito yung input niya sa micro USB. Dito. At yung circuit na yan na may battery, yun yung icing to DW01 charging protection IC para hindi ma-overcharge. So magcha-charge dyan, may protection diode, Schutzki, meron ding resistor IR5, walang value. Then diretso charge sa 18650 battery. Itong battery natin medyo na over discharge na, parang ang kailangan nito yung charger na may repair, yung may repair charger. Baka ma-repair pa ito. Over discharge. So yung pinaka-IC niya, meron siyang indicator, yun. Current limiter, stabilizer, capacitor,
BCC sa supply niya, nagkaroon ng current limiting para sa IC. Stabilizer niya, C2. Okay, yan ay mga 10 microfarad o less than. Ground, pin 6, pin 4, time delay. So makikita mo dito yung kanyang pin 2, CS. Yan ay current sense. Yan yung nagdidikta ng charging current dito. May 1K diretso sa ground. So yung connection ng supply, positive, negative. Pero makikita mo dito, yung battery, floating yung B-. Diba? Oh, ito naman, yan ay 8205S. Siya ay switching MOSFET. So habang nagcha-charge siya, kung cha-charge natin siya, cha-charge yung battery, ito ang nagpo-protect para hindi mag-overcharging. Since ang gamit natin ni DWO1, ang charging voltage niyan, mga 4.2 volts. Charging voltage. Pag magcha-charge, diretso lang yung charge niya. Okay? Ngayon, darating yung time na mapu-full charge na siya, 4.2 volts. Usually, ganyan yung voltage ng 18650 pag na full charge. Ang gagawin naman natin ngayon, gagamitin natin yung battery. Okay? Gusto natin gawing 5 volts yung output. Diba ito yun? Input, na-charge na yung battery. Pinalitan ko na ng battery. 18650. Kasi ito, medyo over discharge. Wala na masyado, hindi na magagamit. O yan ang connection niya ngayon. Ito na yung output niya, 5 volts. 5 volts, 1 ampere USB. So from 4.2 volts, pag na full charge, gusto natin is step up. Pataasin yung voltahe. Gagawin natin 5 volts. Kaya mangyayari niyan, yung output ng power bank ay 5 volts. From 4.2 volts na battery. Kasi itong 4.2 volts sa battery lang yun. O ito na yun. Yung 4.2 volts, ipapasa niya ngayon dito sa booster. Boost converter. Ito ay boost converter. Ang tawag dyan sa boost converter na yan? TD, siya ay TD 80? Ano ba yan? Nawala yung boost converter. Siya ay TD 8208. TD 8208 siya ay boost converter. Yung 4.2 volts dito yon, 4.2 volts papasok sa boost converter. Ibuboost niya, gagawin niyang 5 volts. I-level up niya yung voltage. Makikita mo yun dito, dun, to. Yung isa naman, switching MOSFET. Yung isa, charging protection. Para hindi ma-over charge, discharge. So dito, papasok yung kuryente sa coil. And then, gumagamit yan ng Schottky diode dahil ang voltage drop ng Schottky ay mababa.
hindi masyadong mabawasan ng voltahe ng supply. Mababa yung voltage drop niya, around 0.3, 0.2, 0.3. Pasok kuryente dito, bato rito sa capacitor, charge, stabilizer, mag-i-input, mag-output ng 5 volts. Ngayon dito sa TD8208, ano yan? 5, pin 5, input. Pin 6, no connection. Pin 4, enable pin. Konektado sa supply o sa BBAT o sa B+. Kasi supply o yung charger na positive connected sa B+. Pero merong protection diode against ano yan, reverse polarity para hindi masunog yung module. Meron siyang reverse polarity protection. Pasok dyan, magsusupply na ngayon dito since tapos nang mag-charge yung battery na 4.2 volts. 4.2 volts full charge kasi dito voltage in 2.5 to 5 volts ang kanyang capacity. Ayun o, meron siyang EN, yan yung PWM, pulse width modulation. Meron siyang clock. Siya yung nag on off ng pin number 1. So pag yung clock, di ba ano yan, yung clock nagpo-produce ng train of pulses, digital pulses. Pag nag-off siya, 0 volts dito, low voltage. Yung kuryente pasok dito, papunta roon. Pag nag-on siya, high, on off siya, nag-on, lalabas ang kuryente rito. Since nadaanan na ito ng kuryente, magkakameron niya ng reserve o yung kuryente nakukulong sa coil. Diba? Itutulak din niyang papunta dyan. Bukod yung voltage o yung supply plus yung na-produce na voltage across the coil. And then, with the help of clock, ibuboost niya yun. Kaya tumataas yung voltahe. Naging 5 volts. Dati ay 4.2 volts. Meron siyang feedback para may stable yung output voltage na 5 volts. Maging constant voltage siya. Ito naman, output capacitor. 7.8 microfarad stabilizer. So ito, voltage divider. May feedback. Ground yun to. So nangyari niyan, siya ay magiging 5 volts. Dahil ang ginamit na natin yung battery. Nakaano na siya, nakaganito. Di ba? Gagamitin na natin siya. Ngayon yung time na nalolobat na. Pag nalobat na yan, ika-cut off nung dalawang switch. Ito. O dalawang MOSFET. Yung 8205S IC. Ika-cut off niya. Kakat niya ito. Yung ground. Kaya hindi na makakarating yung supply sa ground. Pag na-reach na niya yung 3 volts, itong ganitong IC, 3 volts yung kanyang over discharging voltage. 3 volts. Pag nag 3 volts na yung battery, ibig sabihin, nalobat na siya, masesense yung current resistor, sense resistor, puputulin na ngayon ng MOSFET. Kaya ang gamit ng MOSFET, 8205S, naka-IC yan, ay switch. Kakat niya yung linya. Mawawalan na ngayon ng connection yung ground. Mapuputol na siya. Malolobat na. Hindi nagagana yung ating module. Ito. Nakalagay sa battery holder. Diba?
Tingnan natin yung meron ako ditong electronic load tester. Pansukat ng kuryente. USB type, pwede ring wire. Meron siyang power. Lagyan natin ng power. Ang power niya 5 volts, micro USB. Dun. Pansukat ng ayun, oh. Pwede ka mag-set ng current. Malalaman mo yung current capacity ng USB type katulad ng power bank. Tingnan natin. Ito, power bank. Pag sinaksak ko yan, yun, oh. 5.09 volts. Diba? 0.29 ampere. Kaya niya. Pag nag-set ako ng set natin yung amperahe ng 1 ampere. Hop, taas. 1 ampere. 1 ampere. Then, set. Uy. Diba, hindi niya kaya? Baan natin. 0.5. Set. Uy. Ba't ganun? Ayun ang kaya niya. 0.32 ampere run. Ibig sabihin, yun yung kaya niyang amperahe. Yung supply ng power bank, 0.32 ampere lang capacity sa 5 volts. Bali ang kanyang wattage, 1.64 watts. May mga iba pang nakalagay dito. 0.32. Pag tinasan mo yan, set natin. Set. 68. Run. Set. O, kaya niya. 5.05 volts. Bumaba ng ilang points. Pero 0.68 ampere. Kaya niya. Set ulit natin. Set. 85. 0.85 ampere. Run. Kaya pa rin niya. 1.1. 1.1. Set. Run. Uy, kaya pa rin niya. Nanibago lang kanina. Gawin nating set. 1.4. Run. Ayun, oh. Nagreklamo. Di niya kaya yung 1.4. Kaya niya, kaya lang naninibago. Dagdagan pa natin. Set. Yan, oh, ayaw niya. Hindi stable yung voltage. Yung dahil sa amperahe mataas na. Pwede rin gamitin dito sa ating bagong power bank. Check natin yan, voltage niyan. Uy! Ba't wala? Ayaw na naman, Wala na naman. Na palyado. Teka. Ito na. Kulang sa exercise. 5.04 volts. 1.57 ampere. Set natin ng mababa. 0.58. Run. Kaya niya.
Medyo nabawasan yung 5 volts. Nag-voltage drop. Pero kaya niya. O yun! Nagre-reklamo. Babaan natin. 0.35. Run. O yun, 0.35 ampere. Mahina yung battery. Diba? Taasan. 44. Teka. Set 0.44. Oh, naninibago lang. O, kaya niya. Ay, hindi niya kaya. Teka. 70. Run. Hindi niya kaya 70. 50. 0.5 ampere. Run. 0.5. Uy, di rin kaya. Ganon. 38. Ayun o. Umiilaw yung kulay blue LED. Nagagamit natin yung battery kaya umiilaw yan. Pag yung pula, nagcha-charge. Ito, power indicator ng battery. Kaya niya 38. Dagdag 40. Set muna. Set. Set. 43. Run. You know. Kulay blue. Run. Kulay blue yung ilaw. Run yun. Run. Running. Naninibago siya. Tanggal muna ang run. 0.64. Set. Di niya kaya ang 0.64 hanggang lang. Hanggang 0.5. Stable siya sa 0.5. 0.5. Mga 0.57. Di niya kaya. 50. 0.5 ampere. Kaya niya. Di siya nagreklamo. Aba, nagreklamo din. Hina. Set. 35. Saan ba siya stable? 0.3? Mahina. Kulang sa exercise. 0.35 ampere. Run. Ayun o. Nagbiblink. Nakakapos. Point 27. So yan yung ating hindi stable yung pero pwede siya pang power ng circuit. Pwede natin ibalik. Nagkasya din. Nilagyan ko ng tape. Nanghinang ako doon. Tsaka yung kanyang connection. Kasya sa. Tingnan natin ha. Charging. Yun no. Oh. Kulay pula pag nagcha-charge yung LED.
Wala siyang indicator sa labas. Pag tinakpan mo yan, dito mo na lang makikita. Pag ano naman, test natin. Ayun. 5.05. 0.27 ampere run. Ayun o. Stop. Set 32. 33. Run. Kaya niya. 33. 0.33 ampere. O yun, nagreklamo. Kulang sa charge. Kaya ganyan. Pero okay na siya. Lagay natin. Hanggang dun lang. Hmm. Run 30.